Magsitayo po ang bawat isa para pagbigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa lahat ng may Biblia, makibukas kayo sa akin sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 10. Inuulit ko, Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Ito po ang nasasabi. Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwain. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinabubuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Last verse, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa man. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at ngayon po i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Venus Gamba. Good morning. Masaya po ba tayo sa Panginoon? Amen. Tingnan niyo yung katabi niyo pag masaya. Kung naka-smile, pag hindi naka-smile, kalapitin mo, smile ka naman. Okay. Gandang umaga muli sa ating lahat at ang araw na ito ay naniniwala po tayo na ito ay pagpapala sa ating lahat. Amen. Gusto ng Diyos, pinagpala tayo, pagpapalain pa at tayo ang pagpapalain. Ganun po ang Lord. This way, Most Heavenly Father, thank you so much sa buhay na inigal po sa amin. Buhay na ganap at kasyasya. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoon Kristo na dahil sa Kanya ay nagkaroon po ng buhay ng liwanag ng saysayang aming buhay. Kung kaya kami, Panginoon, ay malakas ang loob, matapang, sapagkat kasama kapong namin, hindi ko kami iwan at pababayaan namin. Sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa maikling oras, dalangin po namin ang patnubay ng Santong Espiritu, Panginoon, na siyang magtuturo sa amin lahat. Ikaw po ang magpaunawa, Panginoon, sa bawat bibigkasin ng iyong lingkod, Panginoon. Kaya Lord, ang dalangin ko, dangisan mo po ang labi ko, Panginoon. Dalangin ko po ang mga salita mo ay magula sa aking puso at talaga sa aking labi at alam ko, ikaw ang bibigyan ng kapangyarihan nito, Panginoon, sa bawat makikinig. Ikaw ang aming pinagmamalaki at wala nang iba. Sa Diyos ang papuri at kamangalan, sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi niya, Amen. Salamat po nila sa pagkakataon. Amen. Hindi na po tayo po. At sa umaga ito, at naniniwala po tayo, paglabas natin dito mamaya, I'm sure, padadagdagan muli ang ating pananampalataya, lalakas ulit ang ating loob sa paglilingkod sa Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, ang pagpunta po natin sa church ay hindi po nasasayang. Amen! Ang pagpunta po natin
natin dito ay hindi naman ang Diyos ang nakikinabang, kundi ang nakikinabang po tayo ang naririnig. Kasi ang Diyos po ay pinagpala na talaga at tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Okay. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga ng iba, hindi po madali. Amen. Hindi po madali. Maraming struggle. Pero tatandaan po natin, sa buhay bilang isang Kristyano, sabi ko ano nakaraan ako ay believe God. Kailangan natin ang Diyos. Amen. Kailangan natin ang Diyos. Kasi kung walang Diyos, wala tayong magagawa. Lahat naman tayo ay binigyan ng Diyos na kanya-kanyang kagalingan eh. Lahat tayo. May mga stage sa buhay natin na doon tayo magaling. Pero tatandaan po natin, ano man ang binigay sa atin ng Diyos, may kagagaling natin, lagi natin tatandaan. May lupang mas magaling sa atin. Para hindi tayo mag-alala. Ito ang iba ko ng ating Panginoon. Okay, kung pag-aaralan po natin, isa-summarize po natin yung ating Bible dito. Ipinapakita po ng Lord ang kanyang kabutihang loob, yung kanyang habag sa ating mga tao na tinawag ng Lord. Sa totoo lang, mahirap yung ginawa ng Lord eh. Kung ilagay po natin sa tao, yung ginawa ng Diyos na mahalin ang tao na hindi naman nagmahal sa Diyos, mahirap po yun. Mahalin mo ang tao na sumasalansan sa Diyos, mahirap po yun. Pero wala po mahirap sa Diyos dahil ito ay mahal na po. Sabihin mo sa katabi mo, mahal po. Kaya nga tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Lahat tayo daw. Lahat ng tao ay pinapuputan ng Diyos. Pero kung tinanggap natin si Jesus Cristo, bilang Diyos at tagapagligtas, nagtunay yung kapag ng Panginoon. Naging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Kaya kung titignan po namin, grabe ano? Ang layo eh. Kaya may narinig ako na preaching, sabi ng isang preacher, grace is, ang biyaya ng Diyos ay ano? Grace is illogical. Hindi makatwiran. Ang biyaya ng Diyos ay hindi makatwiran para sa Kanya. Kasi sino ba tayo? Ang Diyos ay nasa langit. Tayo ay nasa lupa. Amen? Walang naghanap sa Diyos. Tayo ang hinanap ng Diyos. Lahat tayo nag-isip kasi. Kaya salamat sa Panginoon. Sapagat siya ay mabuti. Hindi makatulungan, hindi makatulungan ang ginawa ng Panginoon para sa Kanya. Pero isang biyaya po sa akin dahil nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen! Nagkaroon ka ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, hindi makatulungan sa Diyos, pero sa atin ay biyaya ng Panginoon. Kaya, grace is illogical. Hindi makatwiran. Hindi tayo bagay sa Panginoon. Tama? Di ba kung nakakita kayo na magkasama, hindi mo magkasama, nakawag mo naman. Ang ganda-ganda ng lalaki. Ay, ang ganda-ganda ng lalaki. Ang ganda-ganda ng babae. Yung nakakita na kayo gano'n, tapos yung nakawag sa kanya, mahirap sabihin eh. Hindi good looking. Bakit hindi naman ano? So, may salita, hindi ko diretso, pangit! Pangit! Ang ganda-ganda ng babae, pero yung kasama, ang pangit! Di ba parang hindi bagay? Tama! Hindi bagay! Hindi bagay talaga eh. Kasi bakit? Mamaya, pagkalatan mo natin ito eh. Kaya nga, ito ang pinapakita sa atin ng Lord. Hindi tayo bagay sa Lord. Kasi ang Diyos ay napakabuti at tayo ay napakasama. Ang tao ko ay masama. Kung katandaan mo dahil sa biyaya ng Lord. Kaya ang biyaya ng Diyos ay hindi makatingin sa Kanya. Pero dahil sa pagkikin niya, naligtas ka dahil kay Kristo. Balakaran mo natin ang Panginoon. Ngayon, nakita natin, hindi kung paano yun, di ba? Hindi na nagsasabi tayo na dito. Ano naman yan? Diba, minsan, napakayaman ng babae. May sasakyan. Tapos yung asawa niya, tricycle driver na. Diba parang,
Hindi naman bagay, hindi ko bagay po. Pero dyan po, umamay mo ko kasi ganun po ang liwat sa atin ng Lord. Okay, ang topic po natin ay dahil hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Bigatibo ang atake ko ngayon. Bigatibo. Ano po? Kasi mo pa, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Dati. We are not worthy of God. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Kasi sinabi ko sa inyo, ang Diyos natin ay wala tayong may pipintas. Pero sa tao, marami tayong maipintas. Kaya ito po yun. Ang tao ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya nasa buhay po natin magpasalamat tayo sa Panginoon kung ikaw ay narapat ng Lord. Kung bakit tayo ay narito, tinanggap tayo ng Diyos sa kabila na tayo ay makasalanan, sa kabila na tayo ay marumi, sa kabila tayo ay hindi hinanap ng Diyos. Ang Diyos po ang humanap sa atin at ikaw naman ay natagpuan. Sabihan mo sa Arabi ko, natagpuan ka ng Lord. Amen. Kaya kayo narito kayo ng mga pagtungan, hindi po ito aksidente na papunta niyo po dito. Amen. I'm sure, pag uwi mo mamaya, yung mga narinig mo sa salita, magbibigay ko sa inyo ng punishment para magpatuloy sa Panginoon at sa susunod na linggo at luwi kayo. Hindi yan? Amen! Praise God. Purin ba Panginoon? Okay, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. We are not worthy of God. Ngayon, bakit hindi tayo karapat-dapat sa Diyos? Why we are not worthy of God? Bakit? Number one, ang Diyos ay banal. Tayo ay hindi lang sabihin ng kasalanan tayo. Tayo ay kahit anong gawin ng tao, ang tao talaga ay makasalanan. Ang tao ay makasalanan. Pero ito ang kagandahang loob ng Diyos para tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Na dati ay hindi tayo karapat-dapat. Ang ginawa ng Diyos para maging karapat-dapat tayo. Ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya ang kasalanan. Ipinakot sa krus ng Kalbaryo para ito ay maging banal. Binaliktad ng Lord. Ano po? Binaliktad ng Lord kasi hindi tayo karapat-dapat eh. Pero ang gumawa ko nun ay ang Diyos, hindi tayo. Ang Diyos ko ang gumawa nito. Kaya natundihan mo, grabe pagmamahal sa atin. Ibang klase. Dapat pagputan tayo, tapos tayo sa impero, kung ibang klase ko, ang pagmamahal ng Diyos, ay matindi. Hindi mo kaya ipanimalag ang pagmamahal. Isipin mo banal na nasa langit. Bumaba sa lupa ng katawang tao. Para ipako lamang sa cross, para sa iyo at sa akin. Para bakit? Maging karapat-dapat ka sa Panginoon. Kaya tayong dating makasalanan, pinaging banal ka ng Panginoon. Kaya karapat-dapat ka na sa Diyos. Palakang muli natin ang Panginoon. Karapat-dapat ka tayo sa Panginoon! Amen! Ang dating hindi karapat-dapat, ngayon ay naging karapat-dapat na. Kaya kailangan po natin, ang sabi ng Bible sa 1 Peter 1:15-16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y yung po ang tungkulin ng isang lingkod ng Panginoon, yung po ang tungkulin na naging karapat-dapat sa Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan, sapagkat ang Diyos ay banal. Sapagkat walang makapunta doon sa taas, sa langit, nakasama ang Diyos, pag tayo ay makasalanan. Ginawa ng Lord yun para makasama natin ang Lord, para tayo ay maging karapat-dapat. Ang sabi po ng 1 Corinthians, chapter 3, 28, 21, ano lang, sabi doon, ang sabi ng 1 Corinthians 3:20-21, sabi doon, ang tayo ay templo ng Diyos. Sa tao, nananahan ng Panginoon. At dahil nananahan sa atin ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ang templo daw ito, amen, templo tayo ng Diyos, ay banal, kaya banal ka. Dahil sa dugo ni Kristo, kailan ka ng taon hindi magiging banal.
pilitin man natin gumawa ng mabuti, sikapin po natin maging matuwid, hindi natin kaya. Kaya ginawa ng Diyos ang nalalakay bago sa sakos ng Kalbaryo, and then it is finished. Nilinis na tao para maging kanya. Malinis ka na sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 3:17, sapagkat banal ang templo ng Diyos, tayo ang templo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, templo ka ng Diyos. Naninirahan tayo sa Kristo. Okay. Pag naninirahan tayo sa Kristo, tayo ay templo ng Diyos. Okay, pangalawa. Ang Diyos ay matuwid. Tayo ay masama. Tapos magkapagyas tayo. Kaya, pag i-explain ko natin, magkaiba. Kasi God is righteous, we are wicked. Tayo talaga ay masama. Pinalitan na sa tao na ang tao ay masama. Ayaw natin na tayo nalalaman. Gusto natin tayo nakakalaman. Ganun po ang tao. May tinatawag tayong satanic nature. Bakit wicked tayo? Okay. Sabi ng Romans 3:10-12, ayaw sa kasusita. Walang matuwid kahit isa. Sige nyo na. Kaya pag sinabi mo matuwid ka, ang sabi ng Bible, wala kahit isa. Pag sinabi mo matuwid ka, ito ang sasambahin namin. Wala pong matuwid. No one is righteous except God. Tayo po ay masama. Walang matuwid ka, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumis ng landas at nagpakasama. Kaya ang taong masama tayo. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya ang taong tumulong sa atin, ano kumanap? Sino ba kumanap sa atin? Ang Diyos. Nung nagtatago tayo. Kaya lang ang Diyos nagpadala ng mga missionary. Sabi yan, dati sa Baptist kunti lang doon ang umaattend Inagpadala ng mga missionary doon. Kahit nandun sa bahay, kinakatok. At tumalabas naman. Wala pumanap sa Diyos. Ang Diyos ang pumanap sa inyo. Kaya tayo na rito, hinanap ka ng Diyos at ikaw ay nagagawa. Amen! Nagagawa ka ng Diyos! Ulihin po ang Panginoon. Alam niyo po ang kailangan sa tao. Kailangan natin everyday ang hiningi ng tawa. Tama! Araw-araw dapat hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yung puno sa panalangin. Patawarin mo kami sa aming mga kasamahan. Kaya kailangan sa tao everyday. Para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Magkukumpis tayo kanina. Kanina tayo magkukumpisal. Kanina tayo hindi nagtawad. Kay Lord, hindi sa tao. Pero kung nagkamali ka sa tao, puntahan mo, humingi ka ng tawad. At humingi naman ng tawad, nagbigay ng forgiveness. Kasi yung puro naman, hindi tayo humingi ng tawad sa tao. Kasi minsan, hindi tayo nagkukumpisa lahat ang ginawa natin ng kasalanan. Kung dapat natin magkukumpis sa Lord. Meron pong kwento. Wait. May isang babae, nagmamadali. Pumunta ng simbahan. Ngayon, may ganito doon. Naglilinis sa simbahan. Nung makita niya itong babae na nagmamadali, kasi magpukumpisal, binuksan na yung janitor yung, anong tawag yung kumpisal? Anong tawag doon Hindi ko lang alam. Binuksan na naman ng janitor yung kumpisal. Binuksan niya yung tarik na, yung parang may silipan yun, di ba? Tapos may kinumpay ay parang pinalan. Ngayon, pagluhod ng babae, nagsalita ng agad. Itong janitor, nakinig. Nakinig ang janitor, nagluhod na. Kasabihin siya na nag-janitor, hindi po ako si Carter. Ang babae, tuloy-tuloy. Sabi ng babae, Father, ang dami kong kasalanan. Sabi, nagdaya ako, nangupit ako. Marami siyang sinabi. At ibig sa lahat, sabi ng babae, nalalo niya ako sa aking kasama. Ang magsisingit talaga, sisingit sana yung
Yung janitor eh, di ba kasi tuloy-tuloy eh, di ba bakit? Maraming sinabi. Nangalan niya ako sa akin. Yun lang po, Father. Sabi ng janitor, hindi ba ako saler? Sabi ng Father, bakit ba ako pinapakinggan? Idadal ka ng dadal eh, sabi ko sana sa'yo eh. Hindi ka na wala ako. Sabi ko sa nata. Sabi ng babae, isusumbong kita kay Father. Sabi naman, janitor, sige, sumbong ako Father. Isusumbong ko sa asawa mo. Kaya kailangan natin humingi ng tawad sa Lord. Sa Diyos tayo pupunta. Kasi kung baka mamaya yung pinasabihan mo ng mga nagawa mong kasalanan, hindi natin baka mapunong ka ng tanong, makarating ka ng tanong. Amen? Kaya sabi lang ito, sa Bible, ang tao ay masama, ang tao ay makasalanan, at kailangan lang po natin humingi ng tawad sa Panginoon para tayo ay maging karapat. Every day po tayo humingi ng tawad sa Lord. Kaya salamat po sa pagkatay ko na pagbilin tayo na mayroon tayong mga prayer para kung tayo mag-release Lord. Napakalaga po ang pagbilin ng tawad. Yung po ay isang pakumbaba sa Panginoon. Kasi minsan ang tao karoon ng kasalanan, sila pang matapang. Nakita niyo sa kalsada? Kalsada ganun eh. Sila naman, ano to eh, sign, magagaling talaga eh. Mayroon pa ng panahon ngayon. Siya naman nakapangga, siya naman matapang. Totoo yun. Siya na yung nakagawa ng masama, siya pa yung matapang. Bago. Mga magulang at kapatid, alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ang tulong ng Diyos sa buhay ko. Mayroong istagin ang buhay, hindi nawawala. Pero pagkasama mo ang Diyos, sasabihin ko sa inyo, magiging comfortable ang buhay mo dahil kay Kristo. Magiging karapat-dapat sa Diyos. Kaya po rin po ang tulong po. Kaya sa buhay po natin, sabi rito, walang matuwid. Kaya ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan. Ang Diyos ay napako sa krus ng Kalbaryo. Sipin mo yan, matuwid. Pumunta sa krus ng Kalbaryo para tayo na maging masama ay maging matuwid. Amen. Nabalik na naman. Kaya tayo ay naging dapat sa Panginoon. Hindi po lahat ay gawa ng Diyos, hindi po gawa na. Nang-tuwid. Ang Diyos ay mayaman. Tayo ay mga dukha. Diba? Nung isinang ka sa mundo ito, napintuan ng magulong ko. Sabi sa mga, at ang kamay nila ay kinagat mo. Hindi ko yan. Nung tayo isinang sa mundo ito, may mga dala na ba tayo? Wala tayong dala. Ugot-ubat tayo. May 21 wala tayong dala, wala tayong dalang pitaka. Na kung ibig sabihin, dukha talaga tayo. Kaya kung ano ang kalagayan mo ngayon, yun ginawa ng Diyos. Sabi doon, ang Diyos tayo mayaman, tayo tayo mula. Nagpalit ka naman doon sa kusunod. Ang sabi ng Bible, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo, makinig kayo mabuti. Kasi yung mga halimbawa pa tayo ng I4, tatanggal ng bilang ako. Hindi ka pumunta. Hindi kaila sa inyo ang kagandahan ng ating Panginoon Kristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya yun, naging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Nakikita po natin, inabot na naman Lord ng Lord ang ating kalupaan. Siya ay mayaman, nagpalit na naman sa krus ng Kalbaryo. Mayaman ang pakumbaba, ipinapos ako para yung mayaman ay maging duka at kayong mga duka ay yumaman. Ang natin ng Panginoon Diyos. Amen. Ito, tatapon naging mayaman. Wala naman akong pera. Ang pamantayan ko ng kayamanan ay hindi po sa sarap. Tatanda ko lang. Ang pamantayan ng kayamanan, may Diyos ka lang sa puso mo at pinagmumuhay mo kanyang salita. Hindi ka lang po ng kayamanan eh. Love of money is the root of all. Dadali ka nito.
Pero salamat sa Diyos dahil may mga salita tayo ng Panginoon. Bakit? May mga taong nawawalan sa gawa ng Panginoon. Love of money. Kaya palapakan mo yun ang sarili mo kung nandito ba at nagpapatuloy ka sa Panginoon. Pastor, wala naman ako pera. Tatanggal po natin. Health is wealth. Malusog ang katawan mo, kayamanan mo na yan. Tama? Kayamanan mo na yan. Magkano ang papasikap sa doktor? 750 ang pinakababa, 350. At pag pumasok ka pa, may sa dugo, lahat ibigay sa iyo. Mabayaran mo yun. E may pagkatapos ka natin. Hindi ang Panginoon. Dahil pag tayo ay namas, pag tayo ay may tatuan malusog, yung ay kayamanan mo na hindi kaya dahil bayaran ng milyon na pera. Subukan mo kahit mayaman ka, pabigyan ka ng sakit na cancer, ubus ang pera. Pastor, paano naman may mga sakit karamdaman? Mayaman dito. Kasi ang kagalakan sa puso ng tao, na kahit ikaw ay nangyayari at may karamdaman ka, pag may kagalakan sa puso, may ibsan ang pigit ng mga joy is wealth. Amen! Kaya kailangan lagi tayo masaya, ha? Tingnan mo ang taong hindi laging masaya, nagkakasakit. O sino ito ang gusto magkasakit? Ayaw natin. Kaya gusto natin laging masaya. Laging naka-smile. Kailangan laging bilog ang ating mga bilog. Kaya nasuwa ko sa ako eh. Si Bilog, hindi ko nakalap sa akin video eh. Hindi ba makakita na tao, right? Grabe. Kahit bata, kahit matanda, ay, buhay. Alam mo mga mabulat at kapatid, yun po ang kayamanan. At isa pa po, ang kayamanan natin. Pag may bungang salita ng Diyos sa puso, yun po ay naging kayamanan natin. Bakit? Magiging kuntin pa sa lahat ng gawa. Amen! Baka mamisinterpret na makikita. Sabihin mo, Pastor, okay na ako. Sa hindi po, magsikap po tayo, hindi ko sabihin kung dito. Kung hindi lang tayo nakagulong ng Diyos, mahanapin. Ang Diyos po ang magbibigay sa akin. Kaya, contentment is, well. Amen! Yung hindi na ako kontento, na isang tao, hindi siya makakaranas ng enjoyment sa buhay niya. Kasi laging balisa yan. May sasakyan na maganda, naghahanap ka ng maganda, at pag yung marunong ka, maghahanap ka na. Ganun po ang tao. Ang dapat lang sa tao, yun ang gawin ko na. Kaya yun po, pinapakita sa atin ng Lord. Ang sabi nito, ang Diyos ay mayaman, tayong mga magduha. God is rich. We are poor. Ano nabaliktad mo? Tayo ngayon ay naging mayaman. People are rich and God is poor. Kaya kung iba, ano ba sa pagkakas mayaman ka na eh? Sino gusto mo imaman? Bahala ka, kung hindi kayo mag-aim eh. Sino gusto mo imaman? Sa mga nag-aaral kayo mabuti. Dapat kayo mabuti eh. Kasi nakikita natin ang pag-aaral ay napakalaking halaga yan sa isang tao. Ang isang nakapagtapos ng pag-aaral ng kuliyo, milyon po ang minusto. Kaya pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, milyon lang ito. Kaya mga magulang, sakapin po natin mga pag-aaral natin mga anak. Igapan po natin sa tulong ng Panginoon mga araw sa pag-aaral. Biyaya ka rin po ng Panginoon. Okay. Ang Diyos ay mayaman tayo na pa. Pang-apat. Ang Diyos ay manilikha. Tayo ay manilikha. Alam niyo po, nakapagtataka. Kasi sabi ng Bible, nung nilikha tayo ng Diyos, ayon sa kanyang wakil at larawan. Pero, isang tanong na po sa akin, kung kamukha natin ng Diyos, dapat po kami sa itsura natin. Tama! Pero tingnan mo katabi mo, kamukha mo ba? Sinabi namin ng tao, walang magkakamukha kahit kambal. Pero kahit ano ang itsura natin,
mabuti. Naging karapat-dapat na sa Diyos. Kaya sa buhay ko natin, alam ko, kung maunawaan mo yung ating pag-aaral, hindi ka naalis sa Panginoon. Hindi ka naalis, patuloy ka maglingkod sa Panginoon. Kahit mahirap, sa paglingkod sa Panginoon, magiging masaya ka. Dahil bakit? Naging karapat-dapat ka sa Panginoon. Yung sinabi ko ng Diyos na naging karapat-dapat ka sa akin, puhunan mo na yan para maglingkod sa Panginoon. Hindi ko mapapatol. Nagmaging masipag ka. Hindi mo talaga, alam sa totoo, hindi mo masipag eh. Naging masipag lang ako sa Lord. Amen! Nagkatamaran ko sa ako. Ay, ako sa Panginoon. Masarap magpahinga. Yung bakit kung gagawa natin yung mahal, gagawa natin mag-mission, nagiging masipag tayo. Kahit magsabi ng kailangan, kahit ako na nakinig natin gagawa natin, hindi na ikaw ang gumagawa, ang Diyos na gumagawa. May narapat ang Diyos na ikaw ay tawagin pakalagin sa Kanya. Isipin mo yun. Isa kang hama. Para ko na magtigil ka namin. Pero tayo ginawa ng Diyos para maging sa Kanya. Kaya kami nalagin ko ngayon, mapalag ka sapagkat patuloy kang maglingkod sa Kanya. Makalat po tayo. Kaya habang bata pa po tayo, sabi niya po kay Henry, lakaran mo ang salita ng Diyos. Kung nag-aaral ka man, lakaran mo ang salita ng Diyos. Sabi niyo po, kung may salita ng Diyos, kahit hindi ka pagsabihan ng magulang mo, hindi ka instruksyonan ng magulang mo, pag may salita ka ng Diyos, maglalakad ka sa tuwid na lakad dahil may salita ka ng Diyos. Amen? Automatic po yun. Kaya purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ay manilikha, tayo ay nilikha. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay po natin dahil ang Diyos po ay nakapaguli sa atin. Okay. Ephesians chapter 2 verse 10. That's ang yung verse. Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting ano sabi? Gawa na ihanda niya ang pamanguna upang gawin natin. Yan, sabi doon, nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting good works. Kaya purihin po ang Panginoon, ano yung makabuti ng good works? Kaya ang Kristyano ay kailangan gumawa ng mabuti. Kailangan marami tayong mabuti ng nagawa. At ang pagawa ko ng mabuti sa kapwa, sa Diyos, kanino pa man. Hindi po ito. Sabi, kasi akala natin ang pera lang ang makakatulong sa lahat ng bagay nito. Ang pera po ay bakilya lang lamang na bagay para gamitin natin, para magamit sa Panginoon. Pero ang pagtulong po ay hindi po sasarapi lamang may lakas ka, may talim ka, may discard ka, may tulong mo sa kapwa at higit sa Panginoon. Amen! Ako po. Kayo po. Kaya po, yun po. Tayo ay nilikha ng Diyos. Okay, panglima. Ang Diyos ay liwanag, tayo ay kadiliman. Kadiliman tayo dati. Naglakad tayo sa kadiliman. Hindi natin nakita ang Diyos. Kaya ang Kristyano ay laging nagdadapa, laging nagtitisod, laging nagkakamali, laging nagkakasala. Bakit? Wala ang liwanag. Pero salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, nabaliktad na naman doon sa krus ng Kalbaryo, ang mga tao na hindi karapat-dapat ay naging karapat-dapat sa Panginoon. Ay naging kadiliman, nililiwakan ni Kristo, pinuntahan ni Kristo, ang kadiliman para tayo ay lumiwanag. Amen? Ang mundo ay nadilim. Bumaba sa Kristo para lumanakan ka. At si Kristo ay nasa kadiliman. Hinamo niya ang kadiliman para tayo ay lumiwanag. Lumiwanag ba si Pastor? Totoo yung lahat ay lumiwanag. Dahil kay Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, ang Diyos ay lumiwanag dahil ay kadiliman. God is light. We are darkness. Sabi ng John 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalaad sa kadiliman. Ang kailangan mo lang ay
ay sumunod sa Panginoon. Amen! Kasi liwanag siya eh. Kaya kailangan sundan mo yung liwanag. Pag sumusunod ka sa liwanag, sumusunod ka kay Kristo, kailanman di ka madapa dahil maliwanag. Tama! Pag sumusunod ka kay Kristo, kailanman na hindi ka madapa dahil may liwanag ka. Pero pag madilim ang iyong paligid at ang gabing walang hanggan, madadapa ka. Tanda ko yung hindi naman natin. Kakukuhan ko. Kaya salamat sa Panginoon. Doon sa kusang gawin. Tinapos ng Diyos. Niliwanagan tayo na nasa kadiliman para tayo hindi dapat maging karapat-dapat ka sa Panginoon. Sabi niyo sa Panginoon, ilaw ko na ngayon. Kaya ang ilaw, sabi ng Bible, ay dapat nasa patuman. Hindi nakatago. Hindi ko nakatago. Huwag tayo niya, tayo ay ilaw ng sanlibutan dahil kay Kristo. Okay. Number 6. Last na. Ang Diyos ay tapat. Tayo hindi tapat. Naniniwala ko ba tayo? Sige, kaya pag-usapan natin. Sa araw-araw ba? O sa tulog ng isang linggo, tatanungin ko kayo. Nagiging tapat na ba tayo? Walang gagawin. I'm sure, lagi tayong sumasabay. Kahit kami pong mga pastor, ay hindi rin pong gagawin ito. Pero sila ni Pastor Timon, nung linggo, ang manatiling tapat hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Grabe, no? Parang magkapunta. Isang talang hindi tayo na nagiging tapat. Alam mo po, mga magulang ng kapatid, ang katapatan po natin ay hindi na po tayo gumawa. Ang gumawa ng katapatan natin ay ang Diyos mismo. Hindi tayo, sapagkat kailanman hindi tayo magiging tapat. Kailanman hindi tayo magiging mabuti sa Lord. Pero ginawa ito ng Diyos. Kaya ikaw ngayon, kung hindi ka nakakapagtapat sa Panginoon, ang Diyos po ay laging tapat sa atin. Kaya ang kailangan po natin, sikapin po natin. Ang ibig ng sikapin po natin, pagsakripisyo tayo na maging tapat sa Panginoon. Nakukuha niyo po, nawagin po. Kasi minsan, hindi naman ako tapat tayo. Hindi po. Okay. Ang sabi po ng Bible, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ano gusto niyo? Hindi niya kayang itakwil sa amin. Tayo po sa katawan ni Kristo. Umikikit mo po yung verse niya. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hindi mo kay Kristo tayo. Sino rin kay Kristo na? Pagkatas ng kamay. Yan, hindi tumaas. Mamaya, pagkatanggapin natin. Tayo kay Kristo na. Amen? At lahat na tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Kristo ay magkakaroon po ng kaligtasan. Alam niyo po, ginawa po ng Diyos ang katapatan. Totoo po yun. Ang Diyos na mismo ang gumawa ng katapatan para sa atin. Kasi alam ng Diyos. Hindi natin kaya. Kaya nakailangan po natin everyday, sabi ko nga kami na humingi ng tawa, ang manatiling natatanggang waas ay siyang maligtas. Alam mo po ang panalangin, katapatan ng Lord. Lord, hindi ko kaya ang buhay ko. Hindi ako tapat. Nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin ako. Yung gusto ng Diyos, yung kapakumbabaan, yung kapakumbabaan natin, yung ang nagsisilbing katapatan sa Panginoon. Na ilang mo na hindi mo pa, tapat ka sa Diyos. Ako kami po, alugit ako kami po. Kaya kailangan natin mga magulang. Yung sinabi ni Kuya, ito yung sinabi ko natin. Ang manatiling tapat ng bukasan siya ang laligtas. Matthew 10:22. Matthew 24:13. Ang manatiling tapat ng bukasan siya ang laligtas. Kaya,
purihin mo ang Panginoon. Pag nasa sa'yo si Kristo, I'm sure, magiging kapatid sa Panginoon. Bakit? May magkumbit ko sa akin. Hindi na tayo gagawin katatakan natin. Hindi, yung Espiritu na lang sa atin. Nakabuhay niyo po. Minsan di ba ano nabibigla ka na lang. Gusto mo naman naging mabuti. Ngayon masama, nabibigla ka na lang. Hindi naman ginagawa ko. Bakit? Meron kang Kristo sa buhay. Yun ang gumagawa ko. Purihin po ang Panginoon. God is righteous. We are wicked. Mahal talaga tayo. Kaya purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ay itapat, tayo ay tapat. Alam niyo po mga magulang at kapatid, may sinabi po sa Ephesians chapter 2, doon sa Bible reading natin, 19. Sabi roon, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang ipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo ay hindi kanya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya ng unang paman upang gawin natin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dapat ipagmalaki. Kung may dapat tayong ipagmalaki, sino ang dapat natin ipagmalaki? Jesus! Kasi ang siya natapos hindi tayo Wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya kung ano ang kalagayan mo ngayon, kung nagiging masipag ka sa gawa ng Lord, kung nagiging tapat ka sa pagbibigay, sa pagkakaroon, ano man yan, yung po ay hindi gawa natin, hindi natin ipagmalaki, kundi yung po ay gawa ng Panginoon. Kaya ito ay naging karapat dapat sa iyo. Kaya tayo ipagmalaki. Kaya, kung may naman tayo pagmalaki, hindi sa akin natin, ang Diyos mismo. Alam niyo po ako nagdadaan ako, malis. Napakabuti ng Diyos. Kasi pag pupunta ako doon dati ng baha, maraming daanan, lagi kong binibisipan sa kaya. Lord, nawa, dumating ang panahon, nakasali mo sa mga bigyan. Maging sinilip. Kasi, ibang klase mo yun. Kung saan corruption, bigyan na namin sa kanya. Pero, wala na posible sa Panginoon. Pag Diyos ang kumilos, gagawa siya ng paraan. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil ang malis pag nanuto ko ba yun, may pagbabago na po. Ang dinadaan ko na dahil mabuti, maayos na ka kayo, may mga ilan lang. Kailan din kila Kuya Buboy nahuli sa kanila. Kaya kung pumusyal ka doon, ibang klase. Kailangan may dala kong tungkol. Ang lumot. At mahinain na ka, baka doon kulubig sa sa dulo. Pero alam mo, ay, hindi ba? Wala na yung posible. Sama niyo po kami sa prayer, may pinituloy po kami doon. Natambakan po yung papunta doon kila Aguilar na papunta doon sa anuhan ng basura. May nag-alata kasi sa amin na maupang na isang malit na naman at kinang-kinang naman. And then the Lord provide para magkaroon kami sa aming church. Kaya hindi kami nagmamadali. Ipapahangin muna namin. Kasi mahirap ang ilo sa and God wala ka pati naman. At narito naman po yung mga kasama kong pagkamali. Every Sunday nandito pa naman. Kaya mga tagamalis, kung may gawa na tayo doon, kailangan magsimba pa rin po tayo rito Kasi minsan, hindi naman ako sa natatakot. Kasi baka maging dahilan, dito na lang tayo check, hindi po. Ito yung check natin, malapit na tayo, tayo sa sa hapon. Okay, plano hindi tayo maggawa ng mo. Sa mga ayaw talagang piso. Pero, valority po natin. At dito tayo magbibigay ng tithes. Amen! Tagamalis! Amen! Nakuha niyo po mga magulang at panibay. Hindi ito personalan, kundi yung po ang katuwanan. Kaya kung ito ang Diyos, sabi doon, hindi tayo dapat magmalaki. Kung may dapat tayong pagmamalaki, ay hindi talaga. Hindi pili tayo. Kasi binaligtad ng Lord, na may dalaking kanina. Tayo ay masama. Tayo ay mga duka.
tayo ay hindi mabuti. Tinawag ko sa kusumbayo ng kabalo para tayo ay maging karapat-dapat. Kaya ngayon sabihin mo sa katabi mo, karapat-dapat ka na isa Panginoon. Malayang lumipad. Malayang sumayaw. Malayang sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Kaman mo lang yung sumigaw. Malayang sumigaw. Dahil naging karapat-dapat mo sa aking magkatapo. Meron pong kasalan. Ngayon, yung ikakasal, ay yung magkakasal, hindi lumaki. Kasi kadalasan ko, pag magkakasal, inaano muna yung magkakasal ng asawa. Ini-interview mo na parang may mga kailan na ngayon, dumating ang panahon, hindi na narating yung kakasal sa kanila. Siyempre nagkaroon ng tawag daw, papalitan. Patuloy ko na yung bukita. Dumating na yung ano. Kadalasan, di ba, yung magkakasal na sama na, nasa harapan. At ang lalaki, nandun na. Siyempre, ang babae na sa dulo eh, ginagulo eh. Ngayon, sabi ng magkakasal, pinitingnan niya yung lalaki. Inimagine niya. Kasi ang lalaki ko, sa madaling salita, nakapangit. Pangit siya. Pangit siya. Di iniisip ng magkakasal, magkakasawa nito. Eh, ganun ba? Iniisip ko. Habang dumarating yung ikakasal, sabi ng magkakasal sa kanyang kalalan, sino ba ito ikakasal? Father, yung ikakasal ko ng babae, may lahing purinig ko yan. Mayaman, sumasali sa mga pagkakasal. Bigyan ka, mabigyan ka kakasal eh. Hindi ka siya. Yun na. Ang parang siyempre nag-iisip, yung magkakasal, siyempre nag-iisip. Kasi ang bilis nagkakasal. Naahin na din yung magkakasal. Yung ganda-ganda babae, napapawaw yung magkakasal. Ngayon ang kinuha ng lalaki, pinagsaka, nakatulungan. Alam mo po ang unang tanong ng magkakasal. Sino ang putol dito? Tutol sa akin ang tinanong eh. Hindi mo na tinanong eh. Kasi pati yung magkakasal, parang ayaw. Ayaw. Sino ba naman? Hindi ba ganyan? Hindi ka dapat dapat. Ngayon, tinanong ng lalaki. Lalaki, mahal mo ba ang babae? Opo pa rin. Siyempre. Jackpot eh. Napakalang niya. Sabi ng babae, sa isip-isip na, sabi ng magkakasal, sa isip-isip, makapangaw. Sa isip mo, magkakasal. Inulit niya. Mahal mo talaga. Wala magawa ng magkakasal. Magtanong niya pa, ay magkakasal. Wala kang tututol yan! Paulit-ulit! Sabi ng lalaki, Father, magkakasal, parang paulit-ulit ha. Siguro mo, ano, ayun, ang babae yung tingin. Napakayaman, wala na din eh. Wala namin yung kakasal. Girl, napakamayaman. Napakaganda. Tingnan mo ipapakasalan mo. Pinano pa nakikita kung ikakasal. Mahal mo talaga siya. Sa kong babae. Opo, ate. Sabi ko siya ng pare, sinabi mo to!
ay ganun na yung mga ako. Sabi ko, magkakasal. Talagang gusto mo mapagkasal sa baga. Dito sa lalaking ito. Oo, Padre, mahal ko na ito yan. Maging sino ko man, maging sino siya, mahal ko siya. Hindi ko po tinitingnan ang kanyang itsura. Hindi ko po tinitingnan kung kay civil driver siya. Hindi ko po tinitingnan kung sino siya. Ang alam ko, mahal ko siya. Alam niyo, ang pare, kung nagkasal, hindi na, hinabihan ako. Di ba pagkatapos ng kasal? Kung may case, yung nagkasal, hindi na. Umalis na. Ano ang pinagpagit mo saan ko? Hindi sila kumpatibol. Hindi sila tatay. Hindi sila karapat-dapat. Pero dahil sa pagmamahal, tinagpak ng babae ng lalaki. Naging karapat-dapat sila dahil sa pagmamahal. Yun po ay biyaya. Ganun po ang Panginoon. Hindi makatulungan yan! Hindi makatwiran! Grace is ilogika para sa Diyos. Pero sa atin, ang biyaya ng Panginoon ay napakasagalan. Hindi tayo karapat-dapat. Makasalanan ka. Kinuwag na kasalanan para maging karapat-dapat ka. Hindi ka mabuti. Napakasama natin. Kung ang Diyos mo mabasa kung nagagalayo, pinatawag ka, baka maging karapat-dapat ka. Hindi tayo tapat. Inuuhin na ng Diyos. Binigyan tayo ng Espiritu. Pero hindi tapat tayo. Ganun po palaki ang Diyos sa atin. Na dapat tayo ay binikunin na ng Diyos. Kabilang tayo sa kapintukan ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas. Yun po ay libre. Kaya ang tao ng dapat ipagmalaki. Walang dapat ipagmalaki. Sabi ko nga sa inyo, kung ano man ang kalagayan natin ngayon, hindi po yun sa lugar natin. Kung ano man tayo ngayon ginagamit na ng Lord sa paglilingkod, naging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon, matulungin ka sa Panginoon, nagbibigay ka sa Panginoon, nagsasakripisyo ka sa Panginoon, nagagawa mo yun dahil sa Diyos, hindi sa Kanya. Kung umaga pa lang, naghahanda ka na ng isusunod. Maalis ang katamaran mo po para pumusok. May lakas ka. Hindi siya nila sa Diyos siya. Amen? Kaya mga magulang na kapatid, kung napag-aaralan natin isang pamangkuha sa akin, para hindi tayo bibalay sa Panginoon, manatili tayo sa Diyos. Tingnan po natin, hindi makatulong, hindi makatulong. Pero ang mga Diyos para maging makatulong tayo, tinapos niya sa cross ng kalagayan. Hindi man tayo karapat, tayo ay pinatawag.